Katotohanan na talagang ang ating pong Panginoon ay mabuti at tapat sa buhay ng bawat isa. At tulad nga po ng nabanggit po ang Tito Ben na our response to Him ay talagang papuri at pasalamat dahil sa pagmamahal niya sa atin because He first loved us and also we love Him too. At mamamahal lang natin po ang ating Panginoon dahil sa Kanyang ginawa sa atin. Sabi nga sa Romans ay walang naganap sa Diyos. Pero dahil po sa pagmamahal at biyahe ng ating Panginoon, tayo ay kinatagpo at tayo po ay nagkaroon po ng pananampalataya sa Kanya at nadama natin yung pag-ibig ng Panginoon. Sapagkat God commanded His love toward us that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen po ba? Amen. At dahil po sa kanyang dakilang pag-ibig, ay patuloy nating nararanasan po ang kanyang kabutihan, katapatan. We first and thank the Lord po kahapon. Ang ating pong pastor ay naging matagumpay po ang kanilang kasal. At praise God sa mga kapatiran na ginamit po ng Panginoon for the preparations. At na-witness natin po yung katapatan, kabutihan ng ating Panginoon. So, kaya po sa mga hindi na-inform ay wala sila ngayon dahil siyempre po kahapon ay yung kanilang kasal. At but we believe that sabi niya ay nasa online sila. So we believe that our pastor is watching sa ating pong pananambahan at puri ng ating Panginoon at ipaabot na lang niya yung ang pagbati sa kanya. No, salamat po sa Panginoon. At ganun din po ay tayo po ay magpapatuloy po sa ating series sa buwan na ito until the month of July. Kung tayo po ay nag-series ng 7C, 2 buwan din po natin tinalakay yon. Ang ating pong, kumbaga ay pinagsisikapan sa biyaya ng Panginoon na magawa po natin yung binigay sa atin ng Panginoon na vision in terms of sa pamagitan po ng 7C na yon at nakita natin in terms of reaching out sa ating pong campus, no? Because our mission, sabi nga po dyan sa ating mga program, the mission of the church is missions. Okay? At that's why ganun na lamang din po kung paano po tayo nanalangin na gamitin tayo ng Panginoon before our country is the mission field. Pero ngayon po, hindi na po tayo dapat mission field lang, kundi mission force na tayo. Ano? Kasi ang ating pong kaligtasan ay ating natanggap na at ang nais ng Panginoon sa atin, hindi lang po tayo maging tagapakinig, ngunit maging gamitin niya para po tayo ay abutin din naman ng iba. Okay? That's why nasimulan natin yung 7C last month of April patungkol po doon sa campus, no? To reach out the campus. And I personally thank the Lord that ito pong nakalipas lang na Friday, itong ating Independence Day. Ako po ay, the Lord enable me to na makadalo po sa youth conference on that whole day. At ang isa sa mga pinaka-tema or topic po is mission. Okay? In terms of thousands of young people, different churches, gathering together, 2 venue, merong Coninta Astrodome at dito po sa CCF Center, just to have one goal, to be the mission force, to reach out the campus, the community, the cross-cultural, no, which is yun po in line sa atin din pong 7C na ating pong mga tinalakay. And puri ng ating Panginoon that marami pong nag-commit ng mga buhay ng mga kabataan, especially in their campus or campuses, na maging salt in light. Okay. And we are praying po na dito po sa Taguig, nilalakad po natin yung ating Pastor MJ with regards po doon sa ating pag-reach out sa campus dito sa Taguig. And pag-pray po ninyo na makapagsimula po kami, sapagkat hinahamon po tayo ng salita ng Panginoon na tayo po ay maging kabahagi po sa gawain na ito as a church, not just only sa amin ni Pastor MJ, but together with the church, if you have time
sa mga schedule na mabibigyan po tayo sa school natin or sa school po dito sa Taguig. At praise God for the partnership ng ating pong mga kapatiran in terms of the Christ body na kung saan tayo po ay makakakonect. Ayan. So, at ganun din po ay tayo po hinamon, ilan lang po yun, yung campus, na tayo po nga hinamon din sa, with regards po sa family or yung clan, at ganun din po sa community, at cross-cultural, and even po sa corporate. And I also praise and thank the Lord. Sabi ko nga itong nakalipas na week ay punong-puno yung schedule ko because of those opportunity. Praise God kay Pastor Elijah na atin pong narinig yung kanyang pagbahagi din po in terms of corporate to reach out the marketplace. At ako po na sobrang blessed doon po sa kanilang company dito po sa Parañaque, the CRT company, na kung saan ay sabi ko, company ba to o Malacanang o church? Pagpasok ko pa lang po doon sa kanilang company, ay sabi ko parang nasa Malacanang ako. Ang ganda po ng kanilang entrance at may pa-red carpet pa. Tapos, pag-akit namin po doon sa, I think sa 5th floor, if not mistaken, or 4th floor, ay nandun po yung office ni Pastor Elijah at ganun din po ay tamang-tama because yung Wednesday morning is their worship service. Sabi ko, di ba, nabanggit nga sa atin sa pag-speak niya dito sa in terms of corporate, na ang kanilang company ay parang church na. Kasi mayroong worship service at mayroon din pong worship team at I praise and thank the Lord po. Na-meet po namin yung owner, yung mag-asawa, yung lalaki po ay Singaporean at I really bless doon po sa heart desire ng may-ari ng company. Nasabi niya, it is not my company but it's God's company. Patuloy niya pong binabanggit, it is God's company. And purihin ng ating Panginoon, even po sa mga workers, mga Christians. At sabi nga na nagsimula itong building, sabi nag-testify po doon na isa sa nakausap namin na empleyado, ay by faith. Bakit po? Kasi yung mga kinuha daw po nila ng mga magko-construct ay hindi nga marunong magpala pa yung iba. Okay? Yung iba doon may galing pa sa mga sa kalye, mayroon po doon nagtatrabaho na dating lang siya, vendor. Yung iba, ito pong nakakatawa, yung isa pong empleyado doon ay dati siyang snatcher. Okay? Pero dahil po na-reach out po siya ng may-ari ng company ito, siya rin po yung isa sa mga nag-pioneer, nag-construct doon sa building na yon. Pero di niyo po akalain, pag napunta kayo doon sa building na ito, na yung mga nagtrabaho doon ay parang yung iba nga daw hindi sanay. Pero makita niyo, grabe, ang ganda ng, ng Panginoon, ginawa ng Panginoon. Not just only the building, but also the people inside that building, yung mga empleyado, yung mga testimonies po nila. Ayan. Purihin ng ating Panginoon, at sabi ko, it is the model nawa sa mga company na sana lahat ng company ay ma-reach out po natin tulad po. Pinakita ng Panginoon yung model doon sa kanila. And praise God for the CRT company na kung saan ay ang kanilang mission ay maluwalhati ang Panginoon sa kanilang kumpanya. Ayan. So, nung last Wednesday po in morning, and also able din po na makahandle ng small group kasi after ng kanila pong worship service, merong discussion question and also share some truths doon po kasi mayroong parang mga mag-share ng kanila pong natutunan and nakapagbahagi din po doon sa topic na dinala ng Pastor Elijah. So, purihin ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginawa throughout the week and also sa mga opportunity. At ngayon po ay sa ating pong 7C uli na series ay nasimulan po natin last Sunday, the first Sunday in terms of ating pong topic about the 7 churches in the book of Revelation at it's very timely yung ating pong tema na ito. Okay? Kasi yung last 7C na last C nung ating tinalakay ay about the church. At challenge tayo ng Pastor MJ and sa pagkilos ng Panginoon sa kanyang salita na naibahagi sa atin na bilang isang body of Christ, bilang tinatawan sa local church na ito, ano ang ating bahagi, ano ang ating contribution, kung saan ay
nilarawan nga ng Panginoon, even Apostle Paul, as a local church, na tayo po ay nilarawan parang isang katawan. Okay? Na sa ating katawan, even yung mga maliit na mga cells sa ating katawan, pag hindi nag-function, ano pong mangyayari? Siyempre, magmamalfunction. Okay? It's possible na maging, yung iba, paralyzed, di ba? Kahit yung isang daliri lang natin pag hindi nag-function to ng maayos. Okay? So, it affects sa ating sa buong body natin. Okay? So, kaya nga po ay tayo challenge na bilang kinatawan ng Panginoon ay anong parte tayo ng katawan ng Panginoon. At kaya po nagkaroon po tayo ng updating sa ating membership and also yung ating pong engagement, ministry engagement. And since po doon sa aming last Sunday, nagkaroon po tayo ng assessment. Yung iba ay pinabalik namin kasi para po maklarify lang yung kanilang mga chinikan doon. Kasi baka po ay maging jack of all trades kayo doon sa mga chinikan lahat. Ay ma-exhaust po kayo. Kaya please read the instruction doon para po ay talagang based din po sa panawagan ng Panginoon sa inyo to be part of Christ's ministry. No? Na tayo po ay maging part doon sa mga ministry na nakalagay po, nabanggit doon. Kaya tuloy pa rin po yung ating ministry engagement. Sa mga hindi pa nakasubmit, ay mamaya pwede niyo pong isubmit as we continue to give assessment po doon sa mga updating po natin. At in line po dyan, ay last Sunday ay tinalakay po natin in terms of the Church of Ephesus. Okay. At makita po natin na kung saan sa huling pag-aaral natin ay tinalakay po yung simbahan ng Efeso. Okay? At dito ho natin natutunan that ang simbahan po ng Efeso ay isang sikat at kilalang lugar sa Asia Minor, no? Na kung saan ay parte po ng probensya ng Roma. At natutunan po natin na ang Church of Ephesus ay isang masigasig, isang masipag na church, isang discerning church. Okay? Na kung saan masasabi po natin na hindi ito madadaya ng anumang mga false teachers. Okay? Sapagkat talagang pinanindigan po nila ang ebanghelyo at ang katotohanan po ng salita ng Diyos. Nakita natin yung sino po yung mga ginamit ng Panginoon, Apostle Paul, Timothy, and even si John the Apostles. No? Na kumaga ay talagang hindi sila kapos sa learnings. Sila equipped doctrinally, latigit po nung sinulat ni Paul yung epistle to the Ephesus, no, yung book of Ephesians. Nakita natin yung talagang lalim ng salita ng Panginoon na ibinahagi ni Paul sa kanila. Sa kanila ng mga bagay na yon po ay nakita natin yung commendation ng Panginoon na nasabi po ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanila na dito ho natin nakikita at natutunan that is substitute to do all the performances na meron ho sila, okay, in the church at the expense of masabi natin na yung kanilang ginagawa na lang, nakita natin po yung there's no substitute to do all the performances. Sapagkat ang sabi ng Panginoon ay yung pinakamahigit po ay yung pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil dito ay nakita po natin that sa kabila po ng mga bagay na ito, yung pagiging masigasig, pagiging theological equipped ng Church of Ephesus pagdating po sa mga doktrina at sa pagpupuna po nila sa mga huwad ng mga propeta. Okay. Ay nakita po natin na meron po rin po silang kulang. At yung kulang na nakita po natin sa kanila ay yung pinakadakilang utos na inutos po sa atin ng Biblia, ng ating Panginoong Jesucristo is to love Christ. To love Christ. Nasabi doon, with all our hearts, soul, and mind. So again, we have come to learn that it does not matter what we do. It does not matter what we know. Sapagkat kagaya po ng Church of Ephesus, kung walang pagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo,
This is also a great threat na kung saan na pwedeng alisin po ng Panginoong Kristo bilang ulo ng simbahan kung kanya pong pinangungunahan sa simbahan ay kung wala ang pagmamahal ng ating Panginoong Kristo, pwedeng alisin yung effectiveness, yung function ng isang church. Sa gitna ng nakita natin yung background ng Church of Ephesus, no? Talagang gumagawa sila. Kung tutusin, they are model. Pero may napuna ang Panginoon sa kanila. Okay. So it's not matter what we do, it's not matter what we know. Kung wala ang pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon, wala yung pagmamahal nila sa Panginoon. Dahil doon na lamang they do because nakasanayan na lang. Naging tradition na lang na ito yung gawin, ito yung ginagawa. Okay. Without love. Okay. Kaya in-line po doon, sinabi ng 1 Corinthians chapter 13, di ba? Kahit na sila ay makapagsalita tulad ng mga anghel, kung walang pag-ibig, walang pagmamahal, ay para lamang itong kalimbang, maingay. Kung sila ay parang, sabi nga ng 1 Corinthians, di ba? Kaya napakahalaga po ito sa Panginoon yung pag-ibig, yung pagmamahal, dahil doon po tayo niligtas ng Panginoon, yung pagmamahal niya sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And that's the reason why the Lord, our God, came down from heaven just to reach out, to save us from all our sins. No? Yung pag-ibig. Okay? At hindi lamang po, yung mga bagay na ginagawa natin sa Kanya is an outcomes of our love. Yun po ay bunga na lamang ng pagmamahal natin sa Kanya na to earn salvation. Okay? Hindi para makuha natin yung kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po, sabi ng Ephesians chapter 2, is by grace. Sa biyaya niya. We are undeserved sa lahat ng ginagawa ng Panginoon. Natikit po ang kaligtasan na meron tayo. Okay. Kaya po ito'y diminingin ng diin ng Panginoon sa Church of Ephesus. Okay. Kaya po, they are challenged po tayo ng salita ng Panginoon. Are we still loving Christ? Or are working na lang sa Kanya? Okay. Dahil pwede tayong mag-work para sa Kanya without love. But you cannot love without working for Him. Di ba? Hindi tayo pwedeng mahal ko ang Diyos pero hindi naman tayo nagpapagamit sa Kanya. Okay. Doon po tayo, tinatawag ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, nung tayo po'y tumanggap sa Kanya bilang Diyos at nagkapaligtas, hindi naman pagmulat ng mata natin ay langit agad eh. Ba't nagpatuloy yung buhay? Mayroong layunin ng Diyos. At doon tayo gagamitin sa anumang kaparaanan. Saan ka man, you are in a campus, you are in a corporate or marketplace, you are in the community, saan man tayo dali ng Panginoon, pwede tayong gamitin niya. Kaya po sa umaga pong ito, as we continue sa ating pong series, sa ating pong pag-aaral sa 7 churches, ay ating pong buksan ng ating pong mga Biblia. If you have Bible with you, may I request din po na as you open your Bible and read yung Revelation chapter 2, sa chapter 2, verse 8 to 11 naman po tayo. Medyo maiksing verse lang ito. At may request na rin po ang bawat isa na magsitayo as give reverence sa salita ng Panginoon. As we read it together, basahin po natin ito ng salit-salitan. Sa ating pong screen, ito po ay nakalagay sa ASB. But if you have different version with you, nadala po ninyong Biblia, ay mas magandang makita or inyo rin pong mabasa. But as we read together, ay pwede po nating basahin muna yung ating nasa screen. Revelation chapter 2, verse 8 to 11. Simulan ko po sa verse 8. Kayo po, congregation, ang verse 9 hanggang pagdating ng 11, basahin natin po ng sabay-sabay. Verse 8, "And to the angel of the church in Smyrna write, the words of the first and the last, who died and came to life." Sorry, meron pala ako nito. Verse 9, begin.
Do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested. And for 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. 11, sabay-sabay nating basahin. Begin. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. Okay. Purihin pong ating Panginoon sa pakabasa ng kanyang salita. Tayo po may saglit na manalangin. Let us ask the Holy Spirit to give us understanding, wisdom, because He is our master teacher. Siya po yung tagapagturo natin. I'm just only the mouthpiece of God to speak to you this morning ang kanyang salita. Father God in heaven, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa malaya naming bansa upang basahin ng sama-sama publicly at ipangaral publicly ang iyong salita. And Lord, we are so privileged to hear your word publicly, Panginoon. May mga bansa na ito'y ipinagbabawal, pero sila po ay nanatiling tapat na ipangaral ang iyong salita. Kaya Panginoon, sa umagang ito, speak to your people. Speak to us, Lord. Mangusap kayo, Banal na Espiritu. Bigyan niyo kami ng bukas na puso at isipan. Huwag niyo pong hayaan yung mga balakid sa aming isipan. Ito man ay mga naranasan namin ng mga pagsubok, problema, or mga haharap, Panginoon, na hahadlang na hindi namin, Panginoon, bigyan ng pansin ang katotohanan ng iyong salita ngayong umaga. Because, illumine our hearts. Give us, Lord, an open heart to see ang iyo pong nais na ipabatid sa amin ngayong umaga. Not just only to hear, but help us to apply it also sa pamuhay namin, Panginoon, sa aming mga praktikal na pamumuhay. Gamitin niyo po ang lingkod, huwag niyo pong ngayaan na makita ang mga kahinaan, kundi kayo po ang siyang maging maitaas at makita sa umagang ito. Kayo lamang po, Panginoon. Lahat ng ito aming nilapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Makakaupo na po ang bawat isa. So text siguro pa just in case hindi ako maklik, pa-assist na lang ako. Thank you. Now, so dahil po dito bilang pagmamahal din natin sa ating Panginoong Jesucristo, to those in Ephesus na ating pong pinag-aralan last Sunday, sinabi niya, you must repent and acknowledge. Di po ba? Just kumbaga ay dinil ng Panginoon sa kanila. Sabi ko nga, ay hindi hinayaan ng Panginoon doon sa nakita niyang bagay sa mga mananampalataya sa Ephesus ay tapos na. But binigyan sila po ng step to recover. Okay? At sabi ng Panginoon ay you need to repent. Okay, to change their mind, to go back, to acknowledge saan po sila nagkulang o nagkamali, that you have fallen, sabi ng salita ng Panginoon, and do the first works. Return, do it again. At yun yung unang nakita po natin na tinukoy po dito sa ating pong inaaral at 7 churches sa Book of Ephesus in terms of loving Jesus Christ. Kung tutusin, sabi ko nga, bakit kaya inuna yung Church of Ephesus? Hindi inuna yung Pergamum o yung Philadelphia. Bakit kaya Ephesus, no? Dahil po, nakita ng Panginoon yung pinakamahalagang bagay po. Dito lahat mag-flow doon sa pagmamahal ng Panginoon. Because if really our God ay mahal natin ng Panginoon, ay hindi po tayo magko-compromise. Hindi po tayo mamahal sa iba. Because nandun po yung lubos at totoo nating pagmamahal sa Panginoon. Okay. At kaya po, inuna ito. At hindi lang po yun, ay tinukoy din po ng history in terms of the Church of Ephesus. Nakita natin na ito ay one of the prominent city. Masabi natin na just like the New York, ito yung kumbaga ay metropolis ng US, di ba? Dito sa atin sa Pilipinas, ang Metro Manila, metropolis ng Pilipinas is Metro Manila because of the establishment, the working places, no? Just like sa Ephesus din. Okay?
As isa sa mga na-discuss natin nga po itong mga temple na itayo doon. And they will not be threatened no more in being a non-existent church kung hindi po nila babalik sa kanila pong pagmamahal sa Panginoon. At pagdating po sa tradition ng mga sinaunang simbahan or the tradition of the church fathers, we have come to learn that we know by the evidence na talagang ang church po ng Ephesus ay nagsisi. Okay? Nakinig din po sila sa ating Panginoong Hesus. Because we have several church fathers, kagaya po nila Arenas, no? And other, masabi natin na wrote the letter of the church in Ephesus. Ito po ay nagpapatunay that they may have, in fact, taken heed doon sa sabi ng Panginoon sa kanila, yung babala ng Panginoong Hesukristo sa kanila. Okay? At hindi lamang po yan, ngayon pagdating po dito sa ikalawang church na ating pong pag-aaral, ay binigyan po ng salita ang ating Panginoon, nagbigay po ng salita ang ating Panginoon sa kanila that was given to John, the apostle, or John the beloved, to be given to this church. And it is the church called Smyrna. Okay? Yung ating pong binasa sa beginning from verse 8 to 11 in chapter 2. Okay? Now, ang iglesia po ng Smyrna ay isa sa mga pinakasikat na city. Okay? Kala ko ba, Pastor, Ephesus? Okay, titingnan po natin yung background ng Church of Smyrna kasi magkakalapit lang ito in terms of the Asia Minor. But before we go the background po nitong Church of Smyrna, yung ating pag-aaral po ngayong umaga, ipinamagatan po natin. Ayan. The faithful in the fire. Okay. Last Sunday, tinignan natin po yung ating pinamagatang pag-aaral natin, When Love Grows Cold. Diba? Just like the Church of Ephesus. Nanlamig yung pagmamahal nila sa Panginoon. Okay? But this Church of Smyrna, ay tingnan na natin on how they faithful despite of the fire. Ano ba yung fire na tinutukoy pagdating sa Biblia? May different interpretation pag tumutukoy pagdating sa fire. No? Sa Old Testament, pag sinabing fire, it's either destruction ng Panginoon, just like dun sa nangyari po sa Sodom at Gomorrah. Diba? And the book of Revelation, ay sabi ng book of Revelation, ay gugunawin ang mundo through the fire, brimstone. Okay? Pero anong fire na tinutukoy dito? And let's see sa ating pag-aaral po ngayong umaga. Now, makita natin po dito sa Church of Smyrna na ang iglesia pong ito ay isa sa mga pinakasikat na cities in the Roman province. At kung may 3 cities po, yung province of Rome, pakiclick na lang uli ako, sorry, yung sa ating map, makita po natin dyan, yung magkakatabi, di ba, Ephesus. Sabi ko nga, bakit kaya hindi yung inunan yung Laodicea, pag ganoon. But Ephesus, sa taas mo yung Smyrna. Okay. So, ito pong Ephesus, yung Smyrna, at isang city pa po, na kung saan ay makita natin po dito, na yung ito pong province of Rome na ito, during that time, sa panahon po ng naisulat itong ating pong tinatalakay, makita po natin that they are very popular po, no? Itong mga lugar na ito. Tulad po ng itong Church of Ephesus, yung Smyrna, at isa pa po na prominent or sikat na city ay ang Pergamum. Okay po, yung sa taas naman. Okay. So, yung 3 magkakatabi po na ito ay mga sikat na city po ito ng Rome. Na masabi po natin, they are very popular because, nakikipag-competition po itong mga to to be called, para po tawagin silang first, no, of Asia Minor, or the first of the ancient time in the Asia Minor. Okay, yung Ephesus, yung Smyrna at Pergamum. Okay? Now, as always, they are always competed. Baka marahil maging even sa sports, no? So, yung titulo po, ang kanila pong talagang pinaglalabanan dito to be first of Asia Minor. Okay? Pero dahil po hindi nakuha po ito ng Smyrna, ang titulo ng pagiging first, kasi sino ba yung naging first? Okay?
Sa history po, nakita natin yung Ephesus. Kaya po yung inuna din ng Panginoon. Okay? Dahil po sa mga or tinatagpo yung Temple of Diana or Artemis, no? At iba pang mga matatagpo natin sa ancient time sa Ephesus, no? So ito pong Smyrna ay nagpangalawa lang. Okay? Nagpangalawa lang po na city, na prominent city sa province ng Rome during that time kasi di ba po nasakop sila ng Rome. Kaya para naging province of Rome nitong mga lugar na ito. Okay? Pero dahil po hindi nakuha ito ng Smyrna, ay nakita po natin naging pangalawa lang po sila sa pagiging prominent na lugar in the province of Rome. At bukod po dito, ang Smyrna po ay, yung population nila ay maabot po during that time, ng 200,000 na katao. Okay? At ang kanila pong population, now there was a famous poet nga nagsabi by the name of Homer, na si Homer po ay ang ipinanganak po sa Smyrna. Smyrna is their place ni Homer. Ay isang katangian po ng Smyrna ay napaka-loyal nila sa Rome. Okay? Napaka-loyal nila sa Rome. Very loyal po yung Smyrna. At kaya mapapansin po natin, historically, that ang lugar po ng Smyrna ay marami po din po sa kanilang mga temple. Hindi lang po sa Ephesus, even po sa Smyrna. At yung mga temple na ito ay tinalaga at ibinigay po para sa kanilang mga Diyos-Diyosan din. Okay, just like sa Ephesus, di ba? Yung malaking temple doon, yung Temple of Artemis or Diana. Okay? At ang kanilang Diyos-Diyosan na Serona. Okay? Kung tawagin po, yung kanila pong idols dyan or yung kanilang Diyos-Diyosan dyan. At bukod ho dito, ang Smyrna was also a place of a lot of Jews. Marami mga Hudyo din doon sa Smyrna. Okay? At kumbaga ay hindi lang yun, even mga dayo ay marami din po. Okay? Nanirahan po doon. And what is interesting about this? Okay? Bakit po nanirahan ng mga Hudyo o karamihan ng mga Hudyo po sa Smyrna? Okay? Dahil po sa pagiging tapat po ng lugar ng Smyrna sa Rome. Okay? Hindi ba dapat sila ay umalis kasi itong lugar na ito ay very patriotic sa Rome, di ba? Okay? Pero mas pinili pa po ng mga Hudyo during that time na mas marami pang tumira doon sa Smyrna. Okay? Na ang Romano po, okay, ang mga Romano ay hindi po nila inuusig kasi during that time yung pinipilit yung mga taga Smyrna na na hindi sila inuusig na at kumbaga ay pinipilit na sumamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Okay? Lalo na po yung mga Hudyo. Okay? Nasambahin po nila yung mga emperador. Hindi po ito sa lugar ng Smyrna. Compare doon sa Ephesus. Kasi Sunday po, nakikita natin, di ba? Na si Paul nag-preach siya sa Book of Acts chapter 19 sa Ephesus. At yung mga tao nagkisigawan to the Temple of Diana. So talagang ganun yung mga tao sa Ephesus. Pero dito naman sa Smyrna ay hindi pinipilit ng mga Romano na sambahin nila yung mga emperador. Okay? Bakit po? Dahil para po sa mga taga-Roma, they believe, no, na the Roman Empire believed that the Jews, yung mga Hudyo daw, ay yung sa kanilang pagiging peaceful people. Okay. So to speak, hindi naman po sila daw nanggugulo. They are monotheistic. Okay. At kaya binigyan po sila ng some form of privilege. Okay? Na huwag sambahin ang kanilang emperador. Subalit, makikita po natin mamaya sa pagpapatuloy natin kung ano po ang magiging papel ng mga Hudyong ito. Okay? Kung ano po yung connection nito sa kanilang privilege of not worshiping the emperor. Okay? So that, being said, yan po ang background or at least a sneak peek background po ng Smyrna. Okay? Now, ano po ang ginagawa po natin? This is a question. Ano po ang ginagawa natin kapag dumadaan po tayo sa pressure? Pag mayroong pressure sa buhay natin.
Kapag mabigat ang problema, hindi mo maintindihan anong nangyayari, at parang tahimik si Lord, okay? At minsan iniisip po natin, Lord, nasaan ka? Do you experience yung mga bagay na yan? At iniisip natin, Lord, nasaan kaya ang Panginoon sa mga samandaling grabe ang mga paghihirap na ito? Okay. But the church in Smyrna po, makita natin, the church of Smyrna teaches us something powerful. Okay? That you can be right with God and still go through the suffering. Pwedeng tama ka sa Panginoon, okay yung ugnayan mo sa Panginoon, yung pag-ibig mo sa Panginoon, but yet, you still go to suffering. Nakakaranas ka pa rin ng mga paghihirap, mga pagsubok. Kaya ang tanong po sa atin ngayong umaga, how do we remain faithful in the midst of suffering and pressure? Okay. Paano po tayo mananatiling tapat sa ating Panginoong Jesucristo sa gitna po ng mga paghihirap at mga pressure sa buhay? Mga bagay na kung saan ay hindi natin alam kung ano yung ating gagawin. Okay? And I believe, even this generation, no, marami po nakakatin po ako ng conference last Friday. There's a lot of testimonials because of the pressure ng mga kabataan, ng mga Gen Z. Di ba? They commit suicide, they commit may pressure sa school, sa family, no? And even po yung mga nagkatrabaho na, may mga pressure. Okay? Why? Okay? Sapagkat meron po yung pinanggagalingan. Okay? Pero how will we respond kapag naranasan po natin ito? Okay? Unang-una po, dito po sa Church of Smyrna, tingnan natin. Bagamat hindi man po sila kumbaga nakakaranas ng pagpilit ng mga Romano to worship yung kanilang emperor, pero may naranasan po sila dito na pressure and also suffering. Okay? Pero ito po ang sinabi ng Panginoon sa kanila sa verse 8. We need first to recognize Christ in verse 8. Sabi diyan, gumagana na. And to the angel of the church in Smyrna. Okay? So, last time, if do you recall, nabanggit ko po yung pag sinabing to the angel of the church, hindi po siya in terms of the human, kasi may mga belief na ito daw ay human or sa tao referring to the man. Okay? Pero ito po ay literal to the angel na ipinadala ng Panginoon para masabi po sa Church of Smyrna. Okay? Or to the churches. And to the angel of the church in Smyrna, write, the words of the first and the last who died and came to life. Kung mapapansin po ninyo, kung last Sunday po, sa Church of Ephesus, yung first na sinabi ng Panginoon doon, to the Church of Ephesus, is commendation. Meron siyang pinuri sa kanila. Yung kanilang ginagawa, di ba? Pero dito sa pangalawa, direct na sinabi ng Panginoon, sabi niya, yung words niya, the first and the last who died and came to life. Ngayon, talakayin po natin. Because, in order for us, sa gitna ng mga naranasan natin sa ating pananampalataya, we need to know Christ first. Okay? Kaya po yung sinabi dyan, the first and the last, ibig sabihin lang ng Panginoon, you need to know who is in control sa lahat ng ito. Okay? Na kahit di mo maintindihan ang nangyari sa paligid mo, sa buhay mo, knows first, recognize first si Kristo na may control sa lahat. Amen po ba? Na-experience natin yung control ng Panginoon kahapon, no? And we praise the Lord for His control. Sino po dito ang nakaranas ng malakas na ulan kahapon? Nagtaas ng kamay. Pero yung venue, di ba? Talagang we believe that He is in control.
Recognize that it is the Lord. Hindi natin kayang control. Lagay ng bubong yung sky para hindi umulan doon eh. Pero si Lord, di ba, sa paligid, sabi ng mga nagtitestify, lakas ng ulan dito, lakas ng ulan dyan. Okay. Pero doon, wala. Recognize that it's Christ. Dito po sa Church of Smyrna, sabi ng Panginoon, nagbigay agad siya ng words, the first and the last. Sino ba itong first and last? Ngayon po, ang sabi ng Biblia, dito po sa talatang 8 or sa verse 8, this chapter, yung mensahe niya, nasimula at katapusan, na ang lahat po ay, sabi niya, ay, siya ay who died and came to life. Okay. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Kinakausap po ng Panginoon natin sa pamamagitan po ng itong mga anghel, sa pamamagitan po ni Juan, na is that pinapakilala po muli ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili dito. Di ba? Na tinawag nga siyang first and the last. Okay. And who died, pero hindi natiling patay, sabi diyan, it came to life. Sino nga ba yung namatay at muling nabuhay? Ang ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, pinakilala niya sa Smyrna kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Okay. So, ngayon ay tingnan po natin, pag-aralan po natin that when it comes to the Church of Ephesus, ano po ang tawag kay Kristo? He is the one, sabi doon sa verse, kung babalikan niyo po yung Revelation chapter 2 verse 1, okay? Nasabi doon, na siya daw po yung may hawak ng 7 bituin at siya yung lumalakad sa gitna po ng 7 ilawang ginto. Okay? At ito pong siya yung may hawak ng 7 bituin, tumutukoy po ito sa mga angels na inutusan niya. At ito naman pong 7 ilawan, ginto, ay tumutukoy sa 7 simbahan. Okay. Pero pagdating po makita natin ito yung sovereignty ng Panginoon, yung sinabi niya yun. Siya yung lumalakad, hawak ito, soberanya ng Panginoon. Alam ng Panginoon. Kaya di ba yung sinabi doon sa verse 2? I know your works, sabi ng Panginoon sa Ephesus. All-knowing siya, alam niya yung nasa puso, sa gitna ng gumagawa sila, alam niya yung puso ng mga mananampalatayang ito. Malamig na kayo. Yun sabi ng Panginoon. Okay. Pero pagdating po dito sa pangalawa, sa Church of Smyrna, ang pagpapakilala muli ng Panginoong Jesucristo, He is the first and the last. He is who died and came to life and rose again. Okay. Now, as we continue, He is the one. No? He is the first and the last. Now, we have come to learn that, sabi ko nga last time, tinutukoy yung first and last is to be understood in the light of Christ's sovereignty. Okay? Ang Panginoon or si Lord of history. Okay? Na kung saan ay tinutukoy din po natin ng Panginoon that He is not only the Lord of history, who knows the past and even the future, nagpasimula at siya ang wakas. Okay? Tinutukoy din po ng Panginoon dito na ang kanyang pangalan, ang ating Panginoong Jesucristo, at least when it comes to titles of the church, so the church, titles to the Church of Smyrna is that He is called first and last, at ang ibig sabihin po, yung title na ito, hawak ng Panginoon yung simula at katapusan. Amen po ba? Hawak ng Panginoon yung simula at ang katapusan. He is the Lord of history. Yan po ang ibig sabihin po niyan. He is the Lord of history. He is the one who began the time, and He is the one that will finish the time. He will begin the time, and He will also finish the time. Okay. Diba sa simula, nung likayin niya ang mundo, doon nagsimula yung time. Kasi in eternity, wala namang time talaga eh. But siya nagsimula ng time when He created the heaven and the earth.
in all things in the earth, including us. And sabi niya, He is also, who finished the time. Walang bagay po na nagaganap po sa ating mundo ngayon that He did not plan because He is the first and the last. Ibig sabihin, yung kaguluhan sa Senado, yung kaguluhan ng mundo, in line pa rin sa plano ng Diyos. Okay. Bukod pa ho dito, makita natin ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili as giving a title of Himself. He was dead but alive. Sabi po ng verse 8, now, namatay ngunit muling nabuhay. Okay? But it is, sabi na lang, it is alive now, of course. Ang ating Panginoon, siya'y buhay ngayon. Sapagkat sa hindi na natili yung word dyan na who died, tapos toldok. Hindi po. And came to life. Muli siyang nabuhay. Okay. It is alive, of course. Yung ganong klaseng pong titulo ng ating Panginoon is reference to resurrection. Di po ba? Reference to resurrection sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya tayo sumasamba sa buhay na Diyos. Amen po ba? Di tayo sumasamba sa may tainga na hindi nakakapakinig. May ilong na hindi nakakahinga. Diba? May mata hindi nakakakita. Hindi sinasamba natin. But buhay na Diyos, nakikinig at tumutugon. Marami na pong katugunan si Lord sa buhay natin and patunay na siya'y buhay at nakikinig. Now, bakit niya po kailangang sabihin na siya'y in control in history? Bakit niya po kailangang sabihin, I died but rose again? Bakit kaya itong sabihin niya sa Church of Smyrna? At kailangan po na hindi naman na siya kailangan mamatay. Pero bakit po? Sinabi niya ito. Because in the 7 churches, may 2 lang pong nagtapat. Out of 7, may 2 lang pong nagtapat. To be more exact, 2 and a half. Kasi meron some church na sinabihan na ang ilan sa inyo. Okay. So, means in the 7 churches, mayroong 2 and a half. 2 kalahati nagtapat sa Panginoon. Yung 5, unhealthy. Okay. 2 lang po, maituturing po natin na malusog sa spiritual na buhay nila. At isa po itong Smyrna. Ngayon, bagamat malusog po at masasabi po natin na healthy ang Church of Smyrna, kung sino pa yung healthy, yun pa ang nakaranas po ng matinding pag-uusig. Kala ko, Pastor, walang pag-uusig. Ngayon, tingnan natin. No? Kasi nga, hindi man sila pinipilit in terms of worshiping the emperor, pero may mga ilang po na pag-uusig sa kanila na talagang it is worse, kumbaga. Okay. Sila pa po yung inusig. Kung titignan po natin, yung nakaraan nating pag-aaral sa Church of Ephesus, ang church ng Ephesus po ay theologically equipped, doctrinally smart, no? Galing sila. No? Alam nila, kabisado nila ang sinabi ng salita ng Panginoon. Hindi nila madadaya. Hindi mo sila madadaya, rather, pagdating po sa doktrina. Nadi-discern, meron silang discerning spirit. Pero walang binanggit po na sila po ay inusig. Diba? Balikan niyo yung verse 1 to verse 7. Walang binanggit doon na sila ay inusig. To the extent na yung pag-uusig po na naranasan po ng Church of Smyrna, sapagkat sinabi niya po dyan sa ating binasa na verse. Now, here's the truth. Ito po yung katotohanan. Jesus is sovereign over our situation. Yung soberanya ng Diyos over our situation. Alam niya, He understands our suffering. Nauunawaan niya yung mga paghihirap natin. Now, sa gitna po ng mga bagay na ito, naranasan po ng Church of Smyrna, in-line din po sa atin po sa kasalukuyan. Let us get the principle na sinasabi ng salita ng Panginoon. Because right view of Christ, ayun na naman ulit, yan, right view of Christ produces strong faith. Tama po ba? Yung tamang pagtingin mo sa Panginoon, kung sino siya, kung gaano sa kadakila, katapat, okay, it produces strong faith. Di po ba? Kung ang paningin mo kay Kristo ay ganito lang siya, so may palaging pagdududa.
Pero kung tingin mo sa Panginoon, ganun siya. It produces strong faith. Lord, sabi nga diba ng ating Panginoon, kung meron ka lang isang pananampalataya na kasing liit ng mustard seed, kaya mong palipatin yung bundok na yun. Doon. Di ba? Dahil nang tinitingnan po doon, hindi yung laki ng pananampalataya mo, kundi yung laki ng pagkilala mo kung sino yung pinanampalatayaan mo. Okay? Ang ating Panginoong Jesucristo, the object of our faith. Kasi may mga taong grabe yung pananampalataya nila, pero mali yung object. Hindi si Kristo. Di ba? Halos mamatay sila doon sa kalsada dahil sa pagtulak nila doon sa negro. Di ba? Grabe yung pananampalatayang yun. Pero mali yung object. Okay? Kaya po sinasabi dito, the right view of Christ produces strong faith. In the church of Smyrna, despite of their location, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang pagiging tapat kay Kristo. Kapag tama ang tingin mo kay Kristo, tumitibay ang pananampalataya mo. Amen po ba? Kaya, let us first recognize Christ. Sino ba si Kristo sa buhay mo? Okay. Hindi mo lang sa Lord, Savior. Ay, hindi lang Lord and Savior, sino pa siya? Recognize Christ in your life. Just like the Church of Smyrna. Kaya po, kapag may problema, huwag mo agad tanungin, bakit ito nangyayari, Lord? Yeah. Tanungin mo muna, sino ang may hawak ng buhay mo? Sino yung may hawak ng buhay mo? So before we deal with suffering, we must first recognize Christ. Okay po? But now, let's face the reality. Ito po yung realidad. Second, sa verses 9 to 10a, as we recognize Christ, let us receive the challenge. May challenge kasi sa sa Smyrna eh. After, na-recognize natin ng Panginoon, kaya pinakilala ng Panginoon, I am the first and the last. Ibig sabihin, may suffering kayo ngayon, Smyrna, pero be faithful because I'm the first and the last. Tinutukoy niya, may hangganan. I'm the last. Panandalian lang yan. Kahit na may mga problema, pagsubok, yun yung gustong sabihin ng Panginoon dyan eh. Yung title niya, first and the last. Okay? At sabi niya, yes, namatay ako para sa'yo, ngunit buhay ako ngayon. Okay, yun yung sinasabi niya. Kaya pinakilala niya doon. Recognize that ang ating Panginoong Jesucristo ay siya yun. Kaya po sa pangalawa, in verses 9 to 10a, ito yung challenge. Ayaw mag-click. Okay, so sabi niya, I know your tribulation. Pinakita mo ulit, sinabi na ng uli ng Panginoon dyan, I know. Okay. So, when we say, pag nakikita po natin yung word na I know, tumutukoy yan sa soberanya ng Diyos. Alam niya, walang may tatago sa Kanya. Okay? So, I know your tribulation. Ibig sabihin, I know your suffering. I know yung paghihirap mo, anak. Okay? He gives sympathy. I know your tribulation. And your poverty. May paghihirap din sa kanila. But mamaya po, i-expose pa natin yung word na poverty. But sinabi niya, but you are rich. Di ba? I know your poverty. Yes, kakita ko yung paghihirap mo, pero mayaman ka. Parang ganun sinasabi ng Panginoon. Okay. And the slander of those who say that they are Jews, and are not, but are a synagogue of Satan. In verse 10, do not fear what you are about to suffer. Huwag kang matakot sa mga mangyayari sa iyo or sa mga mararanasan mong suffering or paghihirap. Behold, the devil is about to throw some of you. Ito pa, may sinabi. Okay? Parang sasabihin na, kung kitinin natin, kala ko nga, sinabi ng Panginoon, I know yung tribulation, parang next word niya, comfort. Pero ang sinabi niya dito, alam ko, ang ilan sa inyo, mapupunta ng bilangguan. Yung sabi ng Panginoon dito eh. Okay? At ano pa? That you may be tested para kayo ay talagang mapatunayan ng Panginoon. And for 10 days, you will have tribulation. Eh, mamaya titignan natin bakit 10 days. Hindi
1 day or 2 days or 10 days. Be faithful unto death. Ito po yung, ito na po yung sinabi niya. Be faithful. Hindi niya sinabi dito na, I know, so alisin ko yan. But sabi niya, be faithful unto death. Lord, unto death? Talagang mamamatay kami, Lord. Yan, parang gustong sabihin ng Panginoon. And I will give you the crown of life. And let us expose yung verses na ito. Pagdating po sa verse 9, we see the status of the church. Yung status ng Church of Smyrna. Okay? And in the book of Revelation chapter 2, yung pinakamaikling report or ang pinakamaikling iglesia that was addressed to the church, maikli lang ho siya. It only, kung tingnan natin, di ba, yung Church of Ephesus, verse 1 to 7, 7 verses. Pero itong Smyrna, from verse 8, 9, 10, 11, 4 verses lang. Okay po. And then tapos na. Pero in those verses, wala tayong makikita po na ang simbahan po ng Smyrna ay may makitaan po o nakitaan ng Panginoon ng masama sa kanila. Wala tayong makita po. Okay. Pero pagdating po dito sa Smyrna, okay, wala ho tayong napuna o ibig ng ating Panginoon na masama sa kanila. Kahit anong bagay, kundi ang nakita po ng Panginoon sa kanila, sabi diyan sa verses, they are poor. Sabi niya, in your poverty, they are poor. Mahirap. Sabi din po ng verse, they have trials, suffering, sabi diyan. Sabi po, slandered by the Jews. Okay? Ang mga Jew pa talaga nag-slander sa kanila. Kapwa na lang mga Hudyo pa. Pero hindi pa ho natapos diyan. Pero bago natin po tingnan yung status nila, what does it mean na ang simbahan po ng Smyrna ay mahirap? Remember yung kanilang location? Prominent city. Second, the prominent city of the province of Rome. Tuwing binabanggit po yung word na poor in the book of Revelation, lalo na po in the New Testament, okay, most of the time, yung salitang poor, it is not figurative, but rather, ibig sabihin po, wala silang pera talaga. Okay. Hindi lang po, mapapansin natin dito na ang Smyrna, na walang pera talaga, sabi lang they are in the prominent cities of the province of Rome, sabi natin na nasa Maynila kayo, di ba? Compare sa probinsya. Paano naging mahirap ang church nyo? Parang ganun sinasabi po dito ng Panginoon. They are one of the well-known cities kasi ang Smyrna well-known cities. Kumbaga, in the midst of the Makati area, di ba? Alam pa kayo Makati, mayaman ang lupa dyan Okay. Ang sabi dito, ang Church of Smyrna ay poor, sabi ng Panginoon. They are prominent that they are competing to be first in Asia Minor. Pero paano sila naging mahirap? In the answer, they are slandering of the Jews. Hindi yung Roma, kundi yung Jew mismo ang nag-slander sa kanila, mga Hudyo mismo. Ninabanggit ito dyan. Kaya mga kapatid, makita natin ito, that lot of Jews, people, or yung mga taong ito, maraming mga Hudyo na dito po, nakita natin na bukod na ang mga Hudyong ito ay binigyan po ng pribileyo ng Roma, that hindi po sila parte nasasamba po doon sa emperador or sa emperor, dahil hindi naman po sila ng gugulo. Okay? Yung mga Hudyong ito, hindi are monotheistic, may immunity sila. Okay? So, pero parte po sa kanilang immunity under Judaism. Kasi ang talaga ng Jew is Judaism. The religion. Is that akala po natin ng mga taga-Roma that pati rin po yung mga Kristiyano doon ay Judaizer sila. Now, as we quote, sometime ang mga Kristiyano po ay protektado ng immunity po nitong nangyari dito sa Rome. That the Christian church was a part of Judaism, pero dahil po ang mga Kristiyano, hindi nila kinikilala yung emperor bilang Diyos nila, ang ginagamit ni Satan
ay ano po, usigin ang iglesia upang mawala ng trabaho. Okay. Hindi sila inano na mag-worship pero anong ginagawa? Usigin. Alisin yung mga mayroon sila. Okay. And that, sabi nga po ng verse, this is, sabi dyan, or a synagogue of Satan. Okay. Upang usigin ang iglesia po ang church, ang mga mananampalataya. Mawalan sila ng trabaho, mawalan po sila ng sweldo, mawalan po sila ng anumang gawain to earn money during that time ng mga mananampalataya. At ginawa po ito ng mga Hudyo mismo. Grabe, no? Sarili nilang mismong tao. Kumbaga dito sa Pilipinas, sariling Pilipino mismong nag-slander sa kapwa nila Pilipino, pero mga totoong Kristiyano ang tinutukoy po dyan. Okay. And that is perhaps possible that many Christians became poor during that time. Nawalan po sila ng opportunity to earn money at nawalan din po sila ng trabaho. Pero bagamat nawalan po sila ng mga bagay na ito, makita natin, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I know you are poor. I know wala kayong mapaghahanap buhayan sa mata ng mundo, sabi ng Panginoon. Pero anong sabi niya? You are poor sa mata ng mundo, pero mismo nagsabi ang Panginoon, you are rich. Mayaman kayo. Saan? You are not poor, but you are rich. And the question might be, paano ho sila naging mayaman sa mata ng Panginoon? Okay? We can say that the reason why they are rich sa mata ng Panginoon because hindi ho sila sumang-ayon sa kagustuhan po ng kamunduhan. Amen? Hindi po sila sumang-ayon sa kagustuhan ng kamunduhan. And even though they are persecuted, they are not have all the riches or the resources of the world. Okay? Pero sumasa kanila po ang ating Panginoong Jesucristo. And for that reason, sila po ay tinuring na mayaman, sabi ng Panginoon. Ang pagiging mayaman sa harapan po ng Panginoon ay hindi po yung mga bagay na that we could say that we possess, materialistic. Okay? Itinuturing po ng ating Panginoong Jesucristo ang isang iglesia, isang church bilang mayaman dahil po sa kanilang pananampalataya sa Kanya. Pananampalataya sa Kanya. Yung 10 days po dyan na nabanggit, one thing is for certain. Hindi ko na po masyadong i-expose but one thing is certain. Every single testing na naranasan po ng mga Kristiyano has a set time. Has a set time. Yun po yung pinaka-meaning ng nabanggit yun na in 10 days, you will have tribulation. Okay? Bagamat mayroon pong mga ibang mga pag-aaral, bakit 10 days? Hindi natin po kasi baka umiksid ako sa time natin ay magutom ang lahat. Pero ito po, ang sinasabi lang diyan, ang bawat mga naranasan natin bilang mga Kristiyano has a set time. Panandalian lamang. Amen? Panandalian lamang. Nakaranas po man tayo ng mga pagsubok at pag-uusig, pero sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, may mga ilan sa inyo, isa pa, sabi diyan, itatapon sa bilangguan. And you will be thrown in jail. Sa Church of Smyrna, sabi diyan. Now, this is the truth. Ito yung katotohanan na makita natin dito. Suffering is seen by Christ. Naniniwala po ba kayo na ang mga paghihirap ng mga mananampalataya ay nakikita ng Diyos? Allowed by God. Pinapahintulot ng Panginoon din. Okay. Bakit? To use for His purpose. Para gamitin sa kanyang layunin. Kaya pag may suffering, Lord, I know you seen my suffering. I know, Lord, you allow this suffering, yung mga paghihirap nito. Pero alam ko, may layunin ka dito mas maganda. That's the hope. Okay. Parang isang estudyante, may mga estudyante ba dito? Ayan. Ayaw niya ng exam. Sino ba nga gusto ng exam? Kung estudyante pa, exam, may quiz, di ba? Long quiz. Diba? Okay. Parang isang exam.
Ayaw natin minsan, pero ang exam po ang ang exam po ang nagpo-produce ng growth, di po ba? Kapag walang exam, paano natin matetest na tayo ay natuto? Yeah. So, ang test or ang exam ay nagpo-produce ng growth. Gayon din po ang suffering. Hindi comfortable kapag may suffering, pero may purpose. Pero may layunin po. Kaya po, in principle, suffering is not a sign of God's absence. Amen? Parang ayaw niya. Suffering is not a sign of God's absence, but His awareness. Okay. His awareness. Kaya inaloto ng Panginoon sa kalala, sa Smyrna, kasi alam ng Panginoon, aware siya na mag-i-endure sila. Okay. All-knowing ang Panginoon eh. Okay. So yes, suffering is real. Totoo po. Kahit na tayo maging mananampalataya, hindi man tayo in a bed of roses. Yes, we experience pa rin suffering. Hindi natin maiiwasan yung mga suffering. But now, the question is, ano ang gagawin natin sa gitna ng suffering? Okay. So, di ba sabi nga po sa James chapter 2, if not mistaken, that passage, na count it all joy. Magalak tayo sa mga naranasan natin, iba't ibang mga pagsubok or sufferings or trials. Where suffering produces perseverance. Dahil yung mga paghihirap ay magpuproduce sa atin ng pagsusumika, persevere, pagpapatuloy. Okay? At parte yun, may purpose ang Panginoon doon. Now, ngayon po ay sa ating pagpapatuloy, hindi po nagtapos ng Panginoon dito, no? Doon sa kanyang sinabi na ito yung challenge. Yes, nakita ko, mayroong mga paghihirap kayo, nakaka-challenge ngayon, anak, ano? Pero may layunin ako, yun yung sabi ng Panginoon. Pero despite of that, okay, that suffering, nakita natin sa Church of Smyrna in verse 10 to 11, they are remain committed. They are remain committed. Kaya yung ating pangatlo po, sa verse 10 to 11, remain committed. Okay? First, recognize Christ. Second, receive the challenge. Meron talagang challenge sa atin mga mananampalataya. After na tayo na-baptize, nasamunod sa paano sa tubig ng bautismo, anong sumunod? Challenge. Di ba? Sinusubok tayo. Kung talagang mananatili tayo sa Panginoon, o give up agad tayo. Kaya meron nga ang Panginoon sinabi, illustration niya sa kanyang mga nakikinig, na may iba't ibang klase ng lupa, di ba? Na nahasik, napunta doon sa daanan, napunta doon sa batuhan, napunta doon sa lupa na maraming damo at mga tinik at napunta sa magandang lupa. Okay. At nakita natin, di ba, sa gitna ng mga challenges napunta doon sa mga tinikan at maraming mga damo. Anong nangyari sa kanya? Naagaw, di ba? Yung sustansya mas mas tumubo yung damo kaysa doon sa tinanim. Okay? At sabi nga po sa mga Bible scholar, ang pinaka-worst doon sa mga lupa na yon, yung napunta doon sa doon sa madamo. Kasi sabi doon, tumubo naman eh. Okay? Siguro baka may konting bunga, pero mas naagaw ng mga damo. Ibig sabihin po, yung damo represent ng world, ng mundo, na entangled sa mundo, sa gawa ng mundo, nag-compromise. Okay? Yun daw po yung pinakamatindi doon. Yun yung ng Panginoon. Kinasuklaman ng Panginoon. Kumbaga. Okay. Pero ang our heart desire is just like dun sa matabang lupa. Now, in relation to that, ito po ang pinakamabigat na utos ng Panginoong Jesucristo. Okay? As we read sa verse 10 and 11, sabi po dyan sa verse 10 and 11, do not fear. Sabi na, huwag kayong matakot. Ito man ang mangyayari sa inyo, huwag kayong matakot. Okay? What you are about to suffer.
magiging kalagayan ninyo. Behold, the devil is about to throw some of you in prison, that you may be tested. For 10 days you will have tribulation. Be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Okay. At sinabi niya ito uli sa verse 11. Narinig natin ito sa, sa verse 7, di ba? He was an ear, let him hear. Alam na natin yung ibig sabihin dyan. Pag sinabing, he was an ear, let him hear. Bakit? Mga bingi bang ito? Hindi. Spiritually speaking, sabi ng Panginoon, ay sa mga may pangkinig, makinig. Spiritually speaking, unawain, isa pamuhay. Yun yung gustong sabihin ng Panginoon dito. What the Spirit says to the churches. The one who conquers will not be hurt by the second death. Sa lahat daw po na makakapagtagumpay sa mga pagsubok, problema na naranasan natin sa ating buhay. Sabi diyan, will not be hurt by the second death. Okay? You will not be separated to Christ. Okay? Kasi death means separation, di ba? You will not be separated sa Kanya, may hiwalay sa Kanya, hindi mangyayari sa atin yan. Now, ito ang pinakamabigat na utos ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, be faithful unto death. Maging tapat hanggang kamatayan. Grabe ito. Okay? Kasi makita natin sa Church of Smyrna, sa gitna ng mga bagay ito, pag-uusay sa kanilang kapwa Jew, they are being faithful. Yung iba dun sa kanila ay naging sanhi para sila po ay pakain sa leon. Diba? Unto death. Sa history po ng church, makita natin po yan. Hindi po niya sinabi, I will remove your suffering. Sinabi niya, manatili kang tapat sa gitna nito. Diba? Here's the truth. Faithfulness matters more than comfort. Mas matters sa Panginoon yung katapatan than comfort. Sabi niya, sapagat there's a crown of life waiting. Crown of life. That's kind of reward na nakaabang o nakahanda sa mga magtatapat sa Panginoon. And as we give principle sa pangatlo, enduring faith leads to eternal reward. Enduring faith leads to eternal reward. Pag may say eternal reward, hindi mananakaw, hindi makakupas, no? During that time, pag sinabing reward, dati sa Ephesus, dahil sila sa mga sports, di ba? Binibigyan sila ng crown. Yung crown na yon, posibleng mamala, manakaw, may benta, o isang Okay? Pero ang sinasabi ito ng Panginoon, eternal reward is a crown of life. Okay? Eternal reward. Hindi mahalaga kung gaano po tayo kahirap o nahihirapan. Ang mahalaga, gaano tayo katapat sa Panginoon. And it is a challenge to us to be faithful even in the fire. Okay? Sa mga sufferings, mga pressure sa buhay. Because faithfulness is not about comfort. It's about commitment. Mga kapatid, last Sunday challenge tayo yung pag-ibig natin sa Panginoon. Malamig na ba o umaalab pa? So kung yung ginagawa ba natin sa ministry ay dahil sa ang ugat ay pagmamahal natin sa Panginoon or dahil sa nakasanayan na natin na pag Saturday, ganito ginagawa natin, pag Linggo, ganito ginagawa natin. Okay, challenge tayo doon ng Panginoon. To recheck our heart. That's why we do the commitment as we partake the Lord's Supper last Sunday. Okay? Or sa communion natin. And today, challenge tayo ng Panginoon. Yes, sa ministry mahirap. May kabigatan. May mga posibleng uusig, pagsubok. Okay? Pero if it is not out of your love yung ginagawa mo, not out of your love yung ginagawa mo, magkasawa ka. I assure you, magkasawa ka. Pero kapag out of your love, despite of na pagod na kagabi, buyat pa, pero nandito ngayon, it's out of love sa Panginoon. Ano po? Sabi diyan, it's commitment. It's commitment. Your faithfulness is not about comfort, but it's about commitment. Di po ba? Kaya sabi ko nga last Sunday,
Nung tayo ay nagsisimula na magmahal sa isang person, kahit na yung iba nagsasabi, yung bituin, kaya nilang sagutin. Di ba? Dahil sa pagmamahal, ito naman, kahit na Lord, may kahirapan, kahit na pagod Lord, because I love you. Because I love you, Lord. Kahit na may suffering, because I commit to you, to my relationship to you. Di ba? Ganun po ang sinasabi dito ng Panginoon. That's why, in application, let us stay faithful sa gitna po ng mga anumang kabigatan, kahirapan na pwede natin maranasan sa pananampalataya. Kahit walang nakakapansin, stay faithful. Kahit na mahirap, stay faithful sa Panginoon. Kahit masakit, because God sees, nakikita ng Panginoon, and God rewards. God rewards. Amen po ba? Dito po ako mag-i-end. Mga kapatid, hindi po sinabi ni Jesus dito na magiging madali ang buhay Kristiyano. Pero malinaw na sinabi po ng Panginoon, manatili kang tapat. Bakit? You have eternal reward. Because faithfulness is proven. Faithfulness is proven. Thank you. Proven not when it's easy, but when it's costly. Okay po. Yung katapatan, mapapatunayan po noon, hindi dahil sa madali lang yung bagay, but tigit po, dahil sa gitna po ng may mga bagay na i-give up mo, even schedule mo, even yung personal life mo, in order of your faithfulness and your love to God. Okay. Alam niyo po kung bakit? Kung bakit kaya natin pong maging faithful? Dahil kay Jesus. Dahil sa Panginoong Jesus. Siya po ay naging tapat para sa atin. Tinanggap po niya ang suffering doon sa cross. Hindi siya umatras para siya ay mamatay para sa atin. Namatay siya sa krus para tayo po ay magkaroon ng buhay sa lahat ng sumampalataya sa Kanya. And kaya sa gitna po ng pressure, kilala mo ba kung sino ang pinanghahawakan mo at tinanggap mo ang nagbigay ng proseso para sa buhay mo at pananatili hanggang dulo. Even po, yung pananatili, si Lord pa rin yung may hawak na tayo makapagpanatili sa biyaya niya. Kaya po sa gitna po ng mga naranasan natin, I don't know ano man yung mga sufferings na meron tayo. Some of you, yung suffering ay kalusugan. Some of you sa family, some of you sa work, some of you sa school, tigit, pasukan na uli. Okay? Whatever the suffering, remain faithful to God. Trust God. Love God. Obey God. Amen po ba? The Second Church of Smyrna, on how the Lord, kung paano po ang Church of Smyrna ay, walang binigay na babala o walang binigay po na warning sa kanila. They faithful. Nawa maging Church of Smyrna rin tayo. Pero yung suffering, I know, hindi natin maiwasan yung suffering eh. Pero yung naranasan po nila, grabe. Pero nagdapat po sila. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat dahil pinaalala niyo po sa amin na ikaw ang may hawak ng lahat sa buhay namin. Tulungan niyo po kami na makita ka sa gitna ng aming mga pinagdadaanan. Kapag may suffering, bigyan mo po kami ng pusong nagtitiwala sa inyo po, Panginoon. Kapag may pressure, bigyan niyo po kami ng lakas na manatiling tapat sa inyo, Lord. Hindi man namin maintindihan ang lahat. Pinipili po namin, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Tulungan niyo po kami na maging faithful hanggang dulo, hanggang sa iyong muling pagbabalik, Panginoon, sa biyaya at pagkilos niyo po. Kayo po ang may alam, ano man yung mga kalagayan ng aming pong buhay, ang bawat isa, kayo po ang nakakaalam. But Lord, help us to endure and help us to remain faithful to you. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga po. To God be the glory.